Bago ang lahat, si Steph Curry di umano papuntang Boston Celtics. Mukhang magkakatotoo yung Boston Warriors ha. Ayon sa isang report, di umano nag-inquire si Brad Stevens sa Golden State kung paano nila maise-set up ang trade para dito kay Steph papuntang Boston. So gatasan ko yan, check ko yan. Ghost month pa naman ngayon. Based sa isang insider na si John Karilis, isang part din ng Celtics media, gustong bumalik agad kasi sa pagiging contender ng Boston kaya di umano nag-try ang Celtics or si Brad Stevens na mag-inquire sa Golden State para kay Steph. Pero kung i-check kasi ang report na yon, ang Celtics ang isa sa mga team na parang no sense na makipag-trade sa Golden State para kay Steph. Or baliktad, no sense makapag-trade ang Boston talaga dito sa Warriors sa ngayon. Parang mali pa rin yung statement ko doon. Basta yung makipag-trade ang Boston dito sa Golden State. Hindi naman dahil sa ayaw nila kay Steph or hindi na ganong kagaling, kundi dahil sa financial issue. Nagsimula yon kay Porzingis at dito kay Holiday after din mabenta sa ibang team owner yung Celtics. Tumagal lang ng 2 taon yung build nila na championship team. May report pa noong nakaraan deadline na gusto makipag-trade ng Warriors sa Celtics para kay Brown. Ayon niyang kay Sham. Multiple draft picks ang hinihingi ng Celtics, 4 na first rounder at 2 swap. Tapos sa report ngayon, ang Boston pa ang posibleng magbigay ng multiple draft picks sa Golden State para makuha lang si Steph. Saka sa report din, tinanggi ng Golden State na gusto nila makipag-trade sa Celtics noon. Tinapon pa ng Boston si Jaylen Brown sa Philadelphia na consider pang bargain yung draft picks na nakuha nila. Tapos kukunin lang din ng Boston si Steph na merong 62 million ngayon taon at consider 2 taon na lang din ang natitira bago siya pumasok ng 40s. Ang pinakamalala pa doon, makatakas lang ang Boston dito kay Brown sa kanyang contract extension kaya ginawa yung trade dahil tatagos na sila sa second tax apron. Nasa 141 million ang pwedeng hingin ni Brown na kontrata dito sa Boston. Pwedeng 3 taon din na 210 million at pwede pang lumaki yun habang dumadaan yung mga taon. Kumbaga pwedeng abutin si Brown no ng nasa 60, 70 or 80 million hanggat hindi siya nakakapirma dito sa Boston. Kaya din siya tinrade. Si Steph kahit bilang na yung mga taon, pwede pa siyang makakuha ng another 137 million na kontrata. At masasayang lang din yung ginawa ng Boston na trade dito sa Philadelphia kung gagawin nilang makipag-trade sa Warriors para lang makuha si Steph. Kaya no sense lang din na kunin ng Boston via trade itong si Steph kung financial issue lang din ang titingnan. Dahil ang Boston naman magkakaroon ng free cap space na malaki kapag nawala ang contract ni PG at pwedeng tumapat yon sa mga taon na merong mga big time free agent. Bukod kasi kay Steph, Anthony Davis na ngayong August magkakaroon ng contract extension, ang isang player pa kasi na pwedeng intayin ng Boston Celtics kung sakali ay si Giannis pagdating ng October. Teka, mali pala. Yung kay Giannis pala, by January 2027, dun siya magiging eligible sa Miami Heat na pumirma ng contract extension. Yung October nga pala para sa Milwaukee Bucks. Dun kasi pwedeng pumirma ng contract extension itong si Giannis sa Miami Heat. At kapag hindi siya nakapirma, delikado siya until next season. Dahil ang Boston magkakaroon ng mahigit 50 million na cap space dahil si Paul George merong player option. Pwede niyang i-decline yun. Kaya ako sinasabing no sense yung trade dito kay Steph para sa Boston dahil magkakaroon sila ng malaking cap space. Pwede pang umabot yun ng 70 to 80 million na salary cap space pagdating ng susunod na taon. Bago mag 30 years old si Tatum, makakabuo pa rin ng isang contender na lineup yung Boston. Ang masama nga niyan, kapag si Tatum hindi rin makapaglaro ng maraming games, baka siya rin ang ma-trade ng Boston at sila ang mag-rebuild. Kapag kasi nakipag-trade pa kay Steph, posible magka-problema ang rotation ng isang team dahil nga malaki ang kontrata niya, kailangan ng mga pillar. Ang isang lang team na pwede mong i-trade si Steph na konti lang ang ibibigay ay yung Brooklyn Nets dahil malaki ang cap space nila. Masyadong risky yung Boston kung makikipag-trade para sa isang malaking kontrata dahil parehas lang din sila ng Golden State na magkakaroon ng malaking cap space sa susunod na taon. Yung Warriors, posible. Yung Boston, depende kay Paul George. Yung iba mga insider, hinihikayat na itong si Steph na umalis ng Golden State.
Dahil since nanalo sila ng 2022 championship, ang Golden State 2 beses pa lang nakakapasok ng playoffs at sila yung best team naman kapag nasa play-ins katulad ng Miami Heat. Mas naging successful pa nga yung run ng Lakers at nitong si LeBron sa timeline na yon kahit pa sila noon nasa bingit ng rebuild kumpara sa time frame ni Steph. Mas hirap bumuo ng lineup no ng Lakers dahil mas matipid yung team nila kontra sa Golden State. Pero mas naging successful pa yung Lakers at naka-jackpot pa sila noon kay Luka nang tinrade na lang basta sa kanila ng Mavericks. Ang biggest trade naman nangyari dito sa Golden State si Butler kaso na-injured pa at mga post-prime player na lang din na nakukuha nila. Nasasayang di umano or nasayang yung 3 magandang taon nitong si Steph noong nakaraan para makapag-compete sana sa championship at napag-iwanan na ang Golden State sa West. Dahil hindi naman napapalitan yung mga top player nilang nakukuha tapos umaalis din na pumupunta sa ibang team. Isa pa doon, sinapak kasi paalis yung player na dapat makakasama ni Steph ngayon, si Jordan Poole. Sabi nga ni Kevin Durant, double standard yung NBA. Dahil imbes na i-call out si Steph na umalis ng Golden State, hindi siya ma-call out na dapat magpababa siya ng kontrata. 10 season na siya ang biggest contract sa NBA kada taon. Kotang-kota na si Steph pagdating sa contract dahil since 2017 season, siya ang merong pinakamalaking kontrata kada taon papasok din ng 2027 season ngayon. Dapat nung nakaraan taon pa, kumuha na siya ng pay cut at least 30%. Dahil kung magkakaroon din ng pay cut si Steph ng at least 25%, papataklan din yun ng nasa 40 million katulad ni Kevin Durant. Tanging siya lang yung OG na player ngayon ang hindi pa nagkakaroon ng pay cut. Bukod siguro kay Kawhi, kaso hindi mo maiisahan yun eh. Dahil nga si LeBron kinall out din na magkaroon ng pay cut. Pero si Steph hindi kinocall out na magkaroon ng pay cut at nire-request na umalis na ng Golden State. Dahil hindi talaga makakabuo ng continuous na lineup ang Golden State kung si Steph nasa max contract pa rin na 35%. Ginagawa na rin kasi ng mga trade rumors itong si Steph. Katulad na lang yung sa San Antonio na ang posibleng kapalit si De'Aaron Fox at si Keldon Johnson. Papasok naman yon kaso 1 taon lang. So tapos na yung time nitong San Antonio para sa trade rumors kaya pumunta naman dito sa Boston Celtics. Hindi lang alam kung sinong team ang susunod na posibleng isama sa trade rumors. Yung San Antonio kaya sinama sa trade rumors dito kay Steph dahil iniisip nga nila kung paano maaalis itong si De'Aaron Fox at mailagay sa starting unit si Dylan Harper. Nagsalita na rin kasi si Dylan Harper matapos ang 2 buwan regarding to sa hindi siya naging masaya sa kanyang role. Tinanggi ni Harper yun. Mukhang mahirap din kasing itanggi yun na hindi siya naging masaya sa role niya sa San Antonio. Dahil hindi galing yun kay Sham, hindi galing sa ibang insider, kundi galing mismo sa teammate niya si Devin Vassell. Kumag din Madaling itanggi yung kung galing lang sa report ng mga insider. Kahit si Sham pa ang nag-report nun, madaling itanggi. Kaso galing yon sa post-game interview nitong si Devin Vassell nung malaglag sila sa finals. Base kay Harper, nagpasalamat pa rin siya na nakakapaglaro sa NBA at next season susundin lang niya kung anong ibibigay sa kanya ni Mitch Johnson. Kaso yung iba, mataas ang expectation sa kanya papasok ng susunod na taon. Expected pa rin magiging 6-man talaga ng San Antonio itong si Harper, pero siya ang ipapalit ngayon para kay Keldon Johnson. Na doon magkakaproblema ngayon si Mitch Johnson kung anong role ang ibibigay niya kay Dylan Harper kapag ginipit pa rin siya lalo na sa minutes at ibinigay niya pa rin kay Keldon Johnson na hindi naman maganda ang nilaro ng playoffs.